Mga kababayan, mukhang malalaglag, mukhang gumigewang na talaga ang bangka ni WM at ng kanyang mga senatoriables. Okay? Kasi dalawa na ang inendorso. Malamang sisipain na nila yun. Hindi pa naman confirm, hindi pa yata kino-confirmed ng ano, 'di ba, ng bagoong alyansa ng Pilipinas party o itong mga senatorial bets ni WM na wala na si Camille, right? Or ayaw na nila kay Camille Villar. Pero malamang bilang ganti, tatanggalin talaga nila si Camille. Si Amy Mangga laglag na nung nakaraang mga campaign sorties nila, 11 na lang eh, 'di ba? So dalawa sa bagoong alyansa ng Pilipinas ni WM ang nakuha na ni VP Sara. 10 na lang. Ngayon sa 10 yun, may nabalitaan tayo. Na di umano, pinaaatras na yung iba ng kani-kanilang pamilya. May isa nga na ano eh, I think nabalitaan nyo na rin. Siguro sa susunod nating vlog, may isa sa mga yun na ang laki na ng ginastos pero pinalalaglag na ng mga kakamping. Grabe, sa kung saan-saan ka pumunta sa Pilipinas, nakabalandra ang kanyang pagmumukha with the kulay blue niyang motif. Pero hindi tumataas sa survey, no? Ang epal-epal nun. Tapos balak pang ipalaglag para paltan ng ano, ng Pinklawan. Ini-introduce ngayon si Bam Aquino, right? At saka si Kiko. Pilit na isinisiksik ngayon kasi lumalakas ang PDP laban. Yung Duterte lumalakas. Tapos idadagdag pa diyan si Onasan o kaya si Norberto Gonzales o kaya baka idagdag nyo si Camille, baka iba sa inyo i-consider si Mangga. Sorry, hindi kami boboto kay Mangga. No matter what. Alam naming ahas yan. And may iba pang mga senatorial si WM na pinaba-back out na ng kanilang mga kamag-anak. Nabalitaan nyo ba yan? So, sino-sino kaya ang mga yan, mga kababayan? Hahanap tayo ng clues, ha? Teka lang po, open ko lang. So, eto yung mga pinost ni Bobby Tiglao. Hahanap tayo ng mga context clues kung sino ang mga masisipa ng bonggang-bongga sa banga. Aha. Sabi dito, families of BM lang talaga, ayaw yung itawagin BBM. Oo nga naman, no? BM lang dapat yon kasi bongbong is one word, right? Bongbong is not BB. It should be represented just by letter B, right? And then M is Marcos. Hindi naman yan Bongbong Bangag Marcos eh. Bongbong Bangag Marcos, hindi naman tatlong word, di ba? Dapat nga BRM yan, di ba? Bongbong Romualdez Marcos, di dapat BRM. Oo nga naman ano. Okay. Families of BM senatorial candidates begging them to withdraw at mauubos lang daw ang pera nila. Bakit? Kasi nga nabawasan na ang senatorial candidates ni WM. Tanggal na doon sigurado si Camille at saka si Mangga. At inendorso na ni VP Sara, 10 na lang. Tayo nagdadagdag, sila nababawasan. Tapos, tumaas pa si VP Sara sa survey kahapon, 61%. Tumaas sa trust survey, sa tiwala ng tao at approval. Kung pa-approve ba, no? Kung sang-ayon ba ang mga tao na mabuting public servant si VP Sara sa apat na mga leaders natin, VP Sara, Quezon, Tambi, Niwit. Si VP Sara ang top sa apat na yan. Oh, pumapangalawa si Quezon, pumapangatlo lang si Kuting. Si Kuting 25 bumaksak sa 25%. Kulang-kulang kalahati no ng approval ni VP Sara at saka ng trust rating. Oh, ay kung bumabagsak
yung nag-i-endorso sa mga senatorial candidates na yan, ay pati sila madadama. Hindi gusto ng tao si Ngiwi eh. Tapos si Ngiwi yung dadakdak sa unahan nila. Ay, iboto nyo ito si Erwin Tulfo, iboto nyo si Pacquiao, iboto nyo si Abalos, iboto nyo si Bong Revilla. May nag introduce na pinaghihinala ang adik, nakakasira sa kampanya nila. Ano ang dapat nilang gawin? So sinasabi nga po ng mga kamag-anak, mag-back out na kayo. Masasayang ang pera nyo, matatalo kayo kasi malas yung adik na yan. Sino? Ngayon, nabuklat natin na, wait lang Bongbong Marcos' senatorial bets are panicking with donations from tycoons dwindling to a trickle. BM and Romualdez, no money na raw as 70% of ayudas, etc. already released but their ratings are still going down. Alam niyo, nabalitaan ko mga kababayan, noong 2022, and galing din to sa bibig ni VP Sara, na ito daw si Bongbong Marcos at si Liza ay kuripot. Ang dami nilang natanggap, malamang bilyones na mga campaign funds from business tycoons, mga oligarchs, mga mayayaman sa Pilipinas. Ganun naman talaga po eh. Halimbawa, ikay negosyante, ikay kilalang tao, tapos 'di ba? Lalo kung may ginagawa kang kalokohan, no, guilty ka of tax evasion, or maybe maanumalya ka or whatever, illegal yung negosyo mo, no, may monkey business sa negosyo mo pa, malamang sa alamang kapag ka presidential elections, tatayaan mo ang lahat ng, let's say, top 3 or top 4 candidates kasi hindi ka natataya doon sa mga tingin mo, hindi naman, lalo mababa sa survey, tingin mo hindi naman nanalo. No? Halimbawa, 10 yung tumatakbong presidente, malamang yung top 3 or top 4 lang yung tatayaan mo. No? Bigay ka ng campaign funds kay Ngiwi M, bigay ka kay Lugaw, bigay ka kay Isko, bigay ka kay, sino ba si Pacquiao? Tumakbo ba si Pacquiao? Bigay ka kay Pacquiao, nung 2022, okay? Kasi nga baka manalo yun lahat eh. Hindi ka pwedeng tumaya sa iisa lang. Paano kung lumapit sa iyo si Lenny, ang tinayaan mo si Marcos Jr., kasi Lenny ang nanalo. Eh di lagot ka kay Lenny. Magbibigay ka kahit papaano, no? Alam naman na yan ng mga tumatakbo, may pera po talaga sa politika, mga kababayan. Kaya ang daming gustong pasukin ang politics, may pera dyan, tumataginting ang pera. Hindi lang billions, trillions pa nga. 'Di ba? So malamang yung budget natin taon-taon, no, halos kalahati nananakaw. So, kung nagba-back out ang mga business tycoons at nakikita nilang teka muna, umaangat ngayon ng ang PDP laban, we. 10 yun teka muna, dapat tumaya tayo doon. Tumatagilid naman yung bangka ng Bagoong Alcansya, iba tayo magsasayang ng pera dyan. Mukhang sigurado ng talo, di ba? Ganon-ganon. So nagba-back out siguro yung iba, tapos si Pacquiao raw, mga kababayan, nagbebenta na ng bahay. Isa kaya si Pacquiao sa mga Pacquiao has cut his price for his Forbes Park home. Mga billions ang bahay dito eh. From 2 billion to 1 billion. No takers, no campaign money now. Binibenta ni Pacquiao ang kanyang bahay sa presyong 1 billion na lang, pero dati 2 billion ang benta. Nagde-depreciate pa naman po ang presyo ng bahay, mga kababayan. Kasi 'di ba pag naluluma, even mga condo, right? Kapag naluluma, bumababa ang presyo. Ay biro mo yung 2 billion worth of real estate, ibebenta mo na lang ng 1 billion, half the price yan. Kung ako bibentahan mo ng damit na halimbawa, ang damit dati ay halagang 300, bibenta mo ngayon ng 150, ay baka i-grab ko kaagad yan. 150, 50% off. Diyos ko, 25% off na. 20% off, kinakagat natin. Yun pang kalahati. Pak! Kung halimbawa ang 7-Eleven, nagsisale ang 7-Eleven every July 11. So kung ang 7-Eleven magbebenta ng tinapay nila na dati 50 pesos, bebenta ng 25, ay mamamakyaw accounts. Tama? So bakit binibenta ni Pacquiao ng ganyan kamura?
Siguro kailangan niya ng mabilisang pera. Bakit ka gagastos ng sarili mong pera ay kilala kang tao? Dati ang alam ko nalalapitan ni Pacquiao si Jack Ma, yung incheck. Right? Hindi ba bawal yun tumanggap ng campaign funds from abroad, from foreigner? Hindi ba nakakalabag sa batas yan? Hindi natin alam, ano? Pero I think si Trump, mukhang ang post kasi dito Trump inadvertently or hindi sinasadya na natutulungan ang Duterte. Ni President Trump daw, hindi sinasadyang natutulungan ni President Trump. Ala, bakit? Tycoons who had supported Marcos saying now they have to save their money and can't afford funding his candidates. Yung mga dating sumuporta kay Niwi M noong 2022 ay itinatago na raw ang kanilang pera at hindi na nila kayang suportahan si Niwi M at ang kanyang mga candidates. And going back sa story na even VP Sara ay nag-reveal, noong 2022 daw, ang kuripot daw, hindi raw gumastos kahit isang kusing ang mag-asawang yan. Sabi ni Miss Maharlika, bags and bags of money, naglalaglagan na nga raw ang perang dumadagsa dyan sa kanilang headquarters sa Pasig. Pagtawid mo ng tulay ng Guadalupe, nangangaliwa yung kulay blue na building, dyan sa may Boni Tulay, dyan sa may Boni Station ng MRT. Nang pagpunta daw ni na Ate Maharlika dyan, naglalaglagan daw ang pera, bag daw, umaawas na nga raw. Bundles of money ang nalalaglag. Pero wala silang ginastos kasi nga raw si Tamba ang gumastos. At sabi pa ni VP Sara kay Tamba, hindi kaya maubos ang pera mo yan? Ikaw ang naglalabas ng pera, ayaw maglabas ng pera ng mag-asawa. Sabi ni Tamba, hindi, okay lang, mananalo naman kayo eh. Pag nanalo kayo, babawiin ko naman ang gastos ko eh. VP Sara galing. Kuripot ang mag-asawang yan. Siguro nga sobrang hayok na hayok sa pera dahil naghirap din naman yan. Hindi naman nagtatrabaho si Niwi. Yung babaeng ahas ang dumidiskarte nung panahon ng pandemic, nung panahon na natalo ni Lenny yung si Niwi M. Oh, siguro kayod kalabaw at kung ano ng panggagancho ang ginawa ng Liza Tanas na yan. Inutakan pa siguro yung mga inchik. Right? May mga partner sila ng mga inchik sa negosyo nila eh. Doon nga kumukuha si Taning Pinoy ng mga pinamigay niyang mga PPE. Alala niyo ng pandemic? Yung China-Philippines United kuning-kuning? Negosyo di umano yun ni Butod. At ang mga partners, mga inchik. So, kung kuripot noon ang mag-asawa, for sure nagkukuripot din yan ngayon kahit marami nang nanakaw. Maaaring i-refer ng mag-asawa ang kanilang mga kilalang mga business tycoons or baka hinihingan pa rin nila tas ayaw naman nilang ibigay sa mga senatorial candidates. Mga magnanakaw, mga tuso, di ba? So, ayun, nagbibenta na ng ari-arian. Di ba? Tapos nakikiusap, sino sa mga yan aside from Pacquiao? Hindi kaya si Abalos nandyan? Hindi kaya si Bong Revilla pinapakiusapan ni Lani Mercado? Si Tulfo kaya baka pinapakiusapan na rin? Sino pa? Baka si Pia Cayetano, kinakausap na rin. Ayaw ka naman. Umatras na baga raw? Ano raw? Umatras na? Umatras na raw. Umatras na kayo, masasayang ang pera natin. Kasi siguro ang katwiran ni Ngiwi mga kababayan, kami ang nasa pwesto ngayon. Kasi 'di ba sila yung incumbent, si Ngiwi ang incumbent eh. Ako ang nakaupo. Ang ini-endorse ko, siguradong mananalo. Katulad ni PRRD noon, 'di ba? In-endorse si Bongo. Never nga yata naging mayor or naging gobernador si Bongo, biglang senador, panalo. Even Bato, hindi naman niya naging naging politiko sa LGU, di ba? PNP chief lang, biglang naging senador. Endorsed kasi ng nakaupo noon. So siguro ang pinagmamalaki ni Ngiwi sa kanyang mga niyaya na sumali sa bagoong alkansya ng Pilipinas, ay ako nakaupo ngayon at pag in-endorse ko kayo, mananalo kayo. Ay kaso mo, bumaksak sa survey.
Tapos kanya-kanya silang gastos, mga kababayan, ng campaign paraphernalia, ng billboard, ng tarpaulin, yung mga leaflets, kung ano pa man. Siyempre yung iba nagpapadulas pa yan, no? May bigay yan, na lang ang wala. Hindi natin alam ang sistema, siguro ganito yan. Halimbawa, si Sisa Virus, katulad ng ginawa niya kay VP Sara, 'di ba? Pinakiusapan niya, mayor ng Davao, ikampanya mo naman ako, ganyan, ganyan, ganyan. O kinampanya ni VP Sara, baka yung ibang mayor ay ikakampanya kita, ang lagay ay ganun na lang. Kakausap si Sisa ng mga mayors, ng mga governors, ng mga local government officials, even congressmen. Ikampanya mo naman ako sa probinsya nyo, ikampanya mo naman ako sa syudad nyo. Ang sasabihin ng politiko, ang lagay ay ganun na lang. Siyempre magbibigay ng pampadulas yan, malakihan yan. Tapos sasabihin pa ni Mayor halimbawa, teka muna, ang aking botante dito sa lugar ko, 200,000. Kung gusto mo mapapunta ang boto nila sa'yo, bibigyan ko ang mga ito. 'Di ba? Bukod sa proyektong ipapangako ko, bibigyan ko ito. Ang laki ng bilihan ngayon, mga kababayan, ha. May isang bayan somewhere in the south of Luzon na ang bilihan ay 3,000 pesos per head. 3,000 pesos dati, 'di ba, 500 minsan nagiging 200, 300. Nung huling elections, 3,000 per head. Biro mo 'yun? Pinapupunta ng politiko sa bahay niya, bara-barangay. Hindi, yeah, I think, no? Barangay ganito muna, kasama yung kapitan. Binibigyan. 3,000 pesos per head. Botante yon. What about yung kapitan? What about yung konsehal? For sure, millions ang involved. Kaya ang mga politikong ito, lalo Senate, no, na maraming pakikiusapan, billions nga ang kailangan. Sa tingin ko naman, kuripot singiwi, hindi yan maglalabas ng pera. Ang ipinagmamalaki niyan, ako nakaupo ngayon, kaya ko kayong papanalunin. Plus, syempre, kaya nilang magicin. May mga allegations na ang ipinalit sa Smart Magic ay hawak ni Butod, di ba? Yung Miro. Oh, yun ang kanilang pang-offer sa kanilang mga ka-line up. Tama ba? Ang tanong, dapat na bang magsipag-back out? Ilan pa ang mababawas? Palubog na ba ang bangka? Pa-comment po sa comment section at pag-like and subscribe din po kayo.